Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa update natin sa Solar Power Budget Meal. So dito po makikita nyo sa likod yung micro inverter na gamit natin. Tapos yung budget meal pa rin natin na Jinsan ang brand na power inverter nandito po sa baba kasi ginamit ko ngayon ang Jinsan kung gaano ba sa kaganda gamitin. So simple po, tinanggal ko muna si Samdon. Pinagpalit ko muna dito sa Jinsan natin na kaya ba niyang gawin na kaya ni Samdon. Tapos marami pong nagtatanong sa channel natin kung paano ba natin i-charge ang battery kapag naglubat na po na gamit natin sa solar. So simple po, dalawa po ang klase sa pag-charge po sa battery. Pwede po kayo gumamit ng easy charging smart charger sa easy na gamit. So pakita ko na lang, ito po, pwede kayong gumamit ito na easy charging sa battery kung malubat po ang battery. Kaya lang, magastos po ito kung dito kayo aasa. Kasi, papalo po sa 100 watts to 300 watts po ang pag-charge sa 100 EH na LiPo4 battery. So, ang ikalawa pong option na walang gastos, ang solar panel po ang pinakamaganda. Di mo na kailangan bang gumastos pa para i-plug mo sa AC. Dito po, libre. Kailangan mo lang ibabad sa rooftop ang solar panel para makapag-charge po ang battery. So dito sa likod, makita natin kung paano natin pinapagana ang mga power inverter na gamit ang battery at saka solar panel nasa rooftop. So mga Lods, nandito po tayo sa rooftop para makita niyo po ang mga iba't ibang klase na solar panel na ginamit natin. So yan po, makita nyo na dito hanggang doon sa dulo po ang solar panel natin. Nung una, paisa-isa lang po ang bili ko. Nag-umpisa po ako sa 100 watts. Tapos dagdag ulit ng 100 watts. Tapos 100 watts ulit. Tapos nakabili na po ako ng 200 watts, yung mga Jinko at saka yung Qualpol. So dito po sa likod, yan po, 200 watts po yan. Mga Qualpol at saka Jinko. Apat na 200 watts. Tapos dito sa unahan, makita mo yung maliit, yung 100 watts. Diyan po ako nag-uumpisang bumili ng paisa-isa. Tapos sa unahan, gumagamit po ako ng Solar Homes. So sa nakita ko na brand, ang dami kong binili. Tapos mayroon pa akong Jimbo na klase na solar panel. Yung Solar Homes po, ang pinakamalakas po dito na mag-harvest po talaga. Kaya out of stock na naman. So plano ko kapag nagka-stock po ulit yun, bibili pa ako ng solar home na solar panel. Dahil po, overrated po ang solar homes. Pagdating po sa IMP, mas malakas po sa Qualpol at saka sa Jinko, Tiger Neo ang mga solar homes na solar panel. Kaya sold out po mga Lods. So para makita nyo po ng maigi itong solar panel natin, ibababa ko na lang po itong camera natin po mga Lods. So mga Lods, dito po sa unahan, ito po ang 200 watts na gamit natin na Qualpol ang brand. Tapos doon sa kabila, yun naman po ang brand na Tiger Neo na Jinko. So bawat isa po dito ay naka 200 watts po ang gamit. Ang gamit natin dito, naka series connection po ang apat. Gamit ang charge controller na Zamdon 60 ampere. So puntahan pa natin doon sa unahan. So ito naman po mga Lods, ang una kong bili, 100 watts bawat isa. Ang brand po ay naka Jimbo po ang brand. Tatlo na 100 watts. Ito po naka parallel ang gamit. Ginamit ko ito sa micro inverter natin na 18 volts ang gamit. Tapos ito naman po ang pinagmamalaki natin na pinakamaganda at overrated po talaga ito, ang brand na Solar Homes. Ito po, lagpas po ang IMP rating compared dito doon sa Tiger Neo na ginamit natin na Jinko at saka yung Qualpol. Ang IMP dyan is naka 10 ampere pero bihira lang makaabot sa 10 ampere. Hindi katulad sa mga Solar Homes na gamit na lagpas po ang rated. Nasa 7.9 lang ang ampere. Pero pag i-actual mo, aabot ka sa 9 to 10 ampere. Bawat isa. So, nakabili ulit ako ng isa. Apat na po ito, ang Solar Homes.
Kaya kung may stock ulit po ang solar homes, bibili ulit ako. Kasi idadagdag na natin doon sa Jansom natin na bagong power inverter. Tapos may maliit pa tayo na 100 watts. So ang mga 100 watts na maliit, inilagay ko na lang sa micro inverter natin na gamit. Tapos ang micro inverter ko, meron po akong micro inverter na hindi pwedeng gamitin sa solar panel. Ang pwede niyang gamitin ay naka-battery po ang gamit. So pakita ko na lang sa baba kung anong klaseng micro inverter na hindi pwede sa solar panel, na pwede lang sa battery. So mga lods, bago ko yan ilapit yan sa Janso natin, papakita ko muna po sa inyo yung basic connection po sa solar panel to charge controller para po makargahan ang battery. So pakita ko muna ang diagram na basic mga lods. Ito po ang diagram na pinaka basic na pwedeng gawin. So ito po ang solar panel. Ito po ang solar charge controller na gamit natin. So makita nyo po ito, yan po charge controller po sa Zamdon. Tapos ito rin Elejoy, So 600 na Elejoy, 400 watts na Elejoy. So dalawa yan. Papalo yan sa 800 mga lods. Tapos ang connection, napaka-basic lang. 4 lang po ang makikita mo sa baba. Yung input at saka yung output. Makita mo dyan sa baba, 4 lang po ang wire. Mamaya papalapit natin yan ang kamera. So, dito po makita mo, ang input, nakakonect po siya sa solar panel. Tapos, yung output, nakakonect sa battery. Habang pumasok po dito ang charge controller sa solar panel, magkakarga po siya sa battery. So, dito po nangyari na hindi po basta malubat ang battery mo kapag nakakonect po siya sa solar panel kasi kinakargahan niya po ang battery. Tapos, ang connection sa battery, siyempre, pakita ko na lang, yung battery, dito rin nakakonect po ang siyempre yung power inverter natin. So supply sa 12 volts kasi ito naka 12 volts po ang battery na gamit natin. So diyan po kukuha ang supply sa Janso natin. Simple lang, solar charge controller pasok sa battery. Pag nakakargahan ng battery, pwede ka nang gumamit dito sa power inverter. Labas po dito ang 220 volts na gamit. Ito naman dito ang 12 volts natin. Yan na po ang pinaka-basic mga lods. Kaya hindi po basta malulubat ang battery. Kapag nakakonektado na po sa solar panel ang gamit. Tapos charge controller, pasok sa battery. Tapos gamit na naman dito sa power inverter. So, ipalalapit ko po sa inyo ang gamit natin sa ginamit ko sa Janso natin. So, ang gamit ko, 1 kilowatt po na Zamdon inverter. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko si Zamdon, inilipat ko sa Janso natin kung kaya ba niyang gawin. So, tatanggalin ko itong camera. So, ito ngayon ang Janso natin. Kung kita mo ito ang wire sa taas, yan. Tinanggal ko po ito. At inilipat ang Janso natin na pinasok ko siya dito sa supply na voltage na 12 volts. Tapos, charge controller natin na Zamdon. Yung sinabi kong 4 lang ang wire, input at saka output, patungo yan sa solar panel. Itong main natin, kumukuha po yan ng supply sa battery. So, travel siya dito, almost 1.5, medyo mahaba. Yan po ang green energy natin na Life PO4 100. Dito sa kabila, gumamit ako ng 24 volts para sa micro inverter na supply sa 24 volts. Ito po ang ibig kong sabihin, dito po na micro inverter, ang gamit ko dito battery. Hindi yan gagana sa solar panel, iba po ang style. Battery po ang gamit niya, hindi siya pwede sa solar panel. Tapos ang Janson, ang ginamit ko, makita naman ang Janson nakatap na sa main breaker sa battery. Tapos yung 12 volt, ang yung 220 niya, dito ang 12 volts, dito ang 220. Pumasok po siya dito, nilagyan natin ng itong current transformer sa 6-in-1. Ang gamit dito ngayon sa Janson, makikita mo dito mga lods, nasa 789 watts ang gamit, naka 235 ang volts, at naka 4.7 ampere. Ang 4.7, ibig sabihin yan, ito mga lods, ang pumasok dyan. Naka 7, naka 4.8 ampere. Yan ang 220 sa solar. So, super so good. Kaya niya ang 769 na wattage ang gamit ko. So, pagkita ko sa inyo, dito sa kiliran,
Yan. Tapos nagbi-blink po ang indicator minsan. Ibig sabihin dyan mga lods, medyo may umpisa siyang mag-overheat. Tapos ang voltahe niya nasa 12.9. So naglalagay po ako ng blower fan. Hindi kakayanin sa Johnson natin kapag walang blower fan. Kung gagamit ka ng 500 watts pababa, pwede pong walang blower. Pero kung tataas sa 500, kailangan mong gumamit kasi mag-overheat po ang indicator dito. So makita mo naman, nag-uumpisa po siyang nagre-read po dito mga lods. Pero super so good, ginamit ko ito ng 5 araw, okay naman. Palo siya, control na lang ako, hindi ako pwedeng umabot sa 1,000 dyan. Dito sa Jenson natin, sinubukan kong umabot sa 900. Hindi naman siya nag-trip, pero hanggang limit na lang ako sa 7 to 800 kasi nagbe-blink po ang indicator dito. Makita naman dito, bawal po itong link kasi nag-umpisa po siyang mag-overheat. Although, hindi naman ganun kainit kasi may blower pa na akong nilagay. So yan, makita nyo naman po mga lods, 784 watts po ang gamit. So ano bang ginamit niya sa 700 plus? O almost, tingnan mo ha, malapit ang 800 po ang gamit. Yan, 800 na mga lods ang gamit natin sa Johnson. So ngayon, sasabihin ng iba, baka malubat. Hindi po yan maglubat mga lods. Gumamit po ako ng solar panel, yung Ilijoy. So ito po ang Ilijoy. Ang Ilijoy, dito ko inalagay ang 300 watts natin na solar homes. Dalawa po yun na, dalawa po natin 150. So 300 bawat isa. Kung makikita mo, ang ampere pumapalo sa 15 ampere ang IMP galing sa solar panel. At saka itong isa, almost 15 ampere din. So yan po, papasok yan lahat dito sa battery natin. Isa lang battery na ginamit ko. Naka 100 is sa Green Energy na LiPo4. Tapos ang battery nasa 13.2 ang battery. Ang pinakamababa na setting ko is 12.7 ang gamit ko. Hindi ko na lang inilagay sa 12.8 kasi po ang taas sa travel ng battery. Kaya kung magtitester ka dito, aabot po sa 12.8 po. So okay lang kasi mataas po ang travel sa wire. So dito, makita mo na nasa 13.2. Kaya pa to sa battery natin kasi 12.7 volts po ang pinakamababa. Pag umabot yan sa 12.7, automatic ang ETS natin, transfer yan sa utility. Utility grade na Meralco. Ipapalagay natin Meralco. Ang gamit ko, tayo po ang nag-design sa ETS. Ito po gamit ko, naka-power relay, time relay, high power relay ang gamit dito, naka 40 ampere. So okay lang. Tapos mayroong indicator sa taas, 16 pin ang gamit sa power relay. Kapag naka-green, solar ang gamit ko. Kapag bumaba na po ang battery, papalo yan sa green, automatic transfer. Ibig sabihin, nasa utility grid tayo sa Meralco. So ganun lang kasimple mga lot. Tapos pagdating sa umaga, pag makargahan po ang battery, balik yan sa solar na gamit. Automatic green kulay na naman. O yan, tapos ang gamit natin, pumapalo na tayo mga lot sa 813. 18 ang gamit sa dito sa Johnson na gamit natin. So hindi naman dito ganun kainit kasi may blower akong nilagay. Tapos dito sa giliran, makita ko sa inyo, nasa 12.6 ang voltahe. So hindi sila magkapareha. Dito sa bila is nasa 12.9. So ito mga lods, kapag naglubat, hindi ako magpo-problema dyan kasi kusa naman yung lilipat sa utility grid natin. So ano ba ang ginagamit dito sa 800 watts na Johnson natin? So yan, makita naman po ang koneksyon. Nakakonektado po dyan. Lahat binabasa po dyan sa Johnson natin. So ano ang gamit dito sa 772 watts na ginamit sa Johnson? Tapos ang blower, pakita ko sa likod. Umanda na po ang blower dito mga lods. Ito yun. Medyo mainit. Para papalabas. So ano ang gamit? Pakita ko sa inyo kung anong ginamit sa 700 to 800 watts sa Johnson. So pakita ko sa inyo. Ito po ay pisonet ko dito sa bahay. So yan, may naglaro. Yan, naka-solar gamit. At saka dito, naka-solar po ang gamit. At saka, yan, solar ang gamit yan mga lods. So, isali ko pa dito sa minister ko dyan sa loob. Anong pinapaandar natin? So, dito po, sa minister ko, kasali po ang computer. Dito po ako nag-edit. Yan po ang gamit ko ng computer. Tapos, ito pa, sali natin. Ito po mga lods.
Naka-solar po ang gamit sa inverter chiller dito po sa mini store natin mga lods. Sali yan, naka-solar. Siyempre yung ceiling fan. At saka dito labas tayo ulit. Yung mga ceiling fan po dyan mga lods. Solar gamit. At saka dito solar. At saka dito rin solar po ang gamit. TV namin dito kasali yan sa Johnson nakakonektado. Pati ang mga electric fan dyan, mga lods yan, nakita. So, kasali yan sa Johnson na ginamit natin sa loob. Yan po ang gamit ko, Johnson. Ginamit ko talaga mga lods. Ito po ang total. Umabot ito almost sa 800 watts po ang gamit. Sa microinverter, separate po dito sa microinverter. Kasi hindi naman ito gumagamit ng battery. Nakadirect po yan sa AC na gamit sa 220. Balik tayo dito sa micro budget meal natin. Gumagana yan sa 100 watts po mga lods. O yan, makikita. Tapos, lalagyan natin ng blower. Hindi pwede walang blower kasi umiinit po siya. Kapag bumabot na sa 100, kapag walang blower sa 30 minutes, medyo mainit na po. Pero by blower na, okay na po. Walang problema. So dito sa kabila, ganoon din. Naglalagay ako ng mga blower. Tapos, yung sinabi ko, ibang style yan, hindi yan gumagamit ng solar panel, battery po, kailangan. Ito po ang gumagamit ng solar panel na design. So ito, dalawa po na micro-inverter na gamit ko. Sa ngayon, yung isa lang ginamit ko. Ito, hindi ko na ginamit muna nung isa. Baka mag-exist po ako sa gamit kasi wala yung limiter. May isi-share po ako sa inyo na itong Johnson na nakita ko, number 1 po, ano ang una kong nagustuhan dito sa Johnson? Hindi po madaling uminit ang Johnson na wire dito. Kahit hawakan ko, 800 ang gamit, hawakan ko, hindi po siya mainit. Yun ang isang nakita ko dito sa Johnson. Maganda siyang gamitin, hindi po uminit ang wire. Kahit umabot sa 812 watts ang gamit. Tapos pangalawa, matipid ang battery sa Johnson compare sa Zamdo natin. Kasi itong Johnson, naka low frequency po ito. Ito, high frequency. Kaibahan sa low frequency at sa high frequency, mabibigat po ang laman sa loob. Malaki po ang iron core sa toroidal sa Samdon. Kaya nga mataas ang gamit niya sa battery. Compare dito sa high frequency natin na frequency, magaan po ito kasi nga nakapokus sa MOSFET ang mga gamit. Tapos ang toroidal maliit lang. Hindi katulad sa Samdon na napakalaki. Tapos ang Samdon, napakabigat pins kapag low frequency na klase at kasi nga pang heavy duty po ito para sa mga inductive load. Ang bigat sa 1 kilowatt na Samdon, aabot mga loads sa 8 kilos. Itong mga high frequency na ganito mga load, nagaan lang. Nasa 1.2 kilo lang po ito ang bigat. Umaasa po sa mga MOSFET po sa loob. Hindi dito sa toroidal po, dito po malaki pang toroidal, doon po umaasa. Kaya yun una kong na-discovery, yun ang isang naka-advantage dito sa Johnson. Tapos, ang battery, hindi po madaling uminit. Pinaabot ko, dito, nakaabot po ako ng 65, mainit pa rin, hindi mainit ang battery. Umabot ako sa 65 ampere, hindi po mainit ang battery. Pero dito sa Zamdon, kahit 55 ampere pa lang ang gamit ko sa battery, sa pag-charge sa IMP, umiinit na po ang battery. Pati ang wire sa lahat ng kasamdo natin hanggang 700 watts lang ang pwede mong gamitin kasi pwede kang mapasok dito sa wire. Kapag umabot po sa 700 ang samdon mo sa gamit, napakainit po sa wire. Yun ang side effect po sa mga 12 volts. Madaling uminit po ang input na supply sa 12 volts sa battery. Pero ang Johnson, grabe po, na-surprise po ako dito. Makita nyo man, mataas po ang gamit, pero ang wire, hindi po uminit ang wire. Hindi po basta uminit ang wire. Kayang-kaya. Ito, makita naman, hawakan ko. Umabot siya sa 790 watts. Hindi po mainit ang wire. Pati ang battery, hindi uminit kahit umabot sa 65 ampere ang karga. So, malaki po ang ma-advantage mo dito sa Johnson. Ang kagandahan dito sa Johnson, mura nga, pero hindi ito pang heavy duty na gamit. Hindi katulad sa Zamdo na pang heavy duty sa inductive load. Ito, pang resistive load lang, pero pwede mong gamitin sa inductive, pero mag-iingat ka dito sa source power na gamit. Hindi ka pwede bastang maglagpas at huwag mong abusuhin at huwag kang aasa sa proteksyon.
Kasi po, pwedeng masira ang MOSFET pag nasubrahan mo sa gamit. Kaya dito pa lang makita nyo sa likod, nakita nyo, nagwa-warning po ang red indicator. Nakita ko? Yan. So ibig sabihin, hindi to aabot sa 1.3 po mga lods. O yan. Pero kahit hindi siya umabot sa 1.3, maganda pa rin kasi umabot siya sa 800 watts na gamit natin. So pasok naman po ito kasi nga ginamit ko dito sa loob. At ibalik ko sa inyo yung ginamit natin dito. O yan po mga dalawang computer, may isa pang naka-energize pa dyan mga lods. Tapos nagamit ko pa doon sa tindahan ko, sa refrigerator at sa personal ko na computer at yung mga ceiling fan at mga ilaw na gamit ko. Lahat po dito mga lods, gamit ni Shandon Johnson na solar power inverter mga lods. Kaya ang kaganahan, may warning pa siya dito. Kapag ganito nagwa-warning, hindi mo na pwedeng dagdagan ito mga lods, hanggang 800 plus ka na lang. Huwag mo nang dagdagan. Super, 5 araw ko naman ginamit ito. Ito, nag-stable. Pag nag-stable na po ito, malapit na pong mag-trip ang power inverter natin kapag naka-standby ng matagal ang red. Pero pag nagbe-blink po siya, ibig sabihin dito mga lods, nagkukos po ng overheat sa ilalim. Pero although, naglalagay naman tayo ng blower fan. So mga kalods, meron na naman pong magpapa-shoutout po sa channel. So i-shoutout natin ang gusto magpapa-shoutout po dito sa channel natin. Umpisahan natin si Ron Trinidad, taga Butuan. Si Chris Kasi from Bicol. Si Tirso Musa. Si Marinaw Uyugan. Si Efren Rojas from Quezon Province. Ito pa si Silso Balmuri from Antipolo City. Shoutout pa natin si Birds Kayinlana from Insan. At saka ito pa si Armando Malto. At saka ang huli natin si Gregorio Miradores from Cebu. Saka isa-shoutout ko na rin po ang mga share ng blessing sa channel natin, ang mga joint member, si Banhim Gangla, si Michael Amador, si Pablo Luna, si Eddie De Guzman, si Rafaelito Bayato, ito pa si Orbi Sonom, si Love Natwar, saka ang huli natin si Home Solution Iloilo. So sa mga kaludi natin, kung may gusto po kayong itanong po dito sa solar setup natin, mag-comment po dyan sa baba. At saka huwag niyo kalimutan pong mag-like at mag-share para marami pong matuto. At saka huwag niyo na rin kalimutan pong mag-subscribe po sa channel natin. At maraming salamat po sa panonood.